paano kung umabot sa point na hindi na hindi na halos makatakbo yung kumpanya kung hindi ka magko-contribute? Oh, yun. Yeah, good question. Hindi ko alam. Joke. Hindi. Ang ano doon, yun nga yung ano in the first place, kaya ka nga pumasok sa freelancing. At secondary na lang siguro yung money. Kasi karamihan na nagiging bulag tayo din na sa umpisa gusto mo, ay, freelancing, malaking pera yan, dollars yan. Pero nakakalimutan mo na yung value na yun dapat yung binibigay mo sa client. And yun yung ginawa ko. Hindi ko muna inisip na, okay, sige, nag-start ako sa maliit muna, nag-prioritize ako dun sa ano yung value na maibibigay ko sa client even in a small way. So unti-unti nagbi-build up yun. O sige, taga-sagot ng email, taga-read, ganyan. Hanggang sa, oy, set up mo nga tong website na to. Oy, set up mo yung account na to. Palaki ng palaki, nadadagdagan yung task sa'yo ng client because tumataas na rin yung confidence sila sa'yo dahil ginagawa mo ng tama I-deliver yung mo. nadi-deliver mo ng tama yung trabaho mo. And that is parang malaking savings in terms sa time. Yun ang importante. Masave yung time ng client para makagawa sila ng bigger decisions. And yung mga execution behind it, ikaw na yun. Yung mga freelancers na papasok. Kasi yun naman talaga yung magiging essence. And then later on, um, parang may hirapan na sila na alisin ka kasi babalik na naman yung client sa doing those small tasks which is sobrang ayaw na nila mag-micromanage. Oo. Part Magiging, na natin yun eh. Part na natin yung mga freelancers to do the micromanagement and then later on, i-duplicate mo na yung sarili mo. Mag-create ka na rin ng leader sa mga bagong VA sa'yo para ma-leverage ka na rin. So talagang dun na nag-grow lahat. Kasi ngayon, tulad ngayon, nagmamanage rin ako ng tao. Before naman, hindi. Kahit nung time na bago pa lang ako sa page dads, yung story ko dito nun. So, ayun lang. It's all about consistency. Kailangan maging consistent ka. And